Para po sa dalawang scenarios na 'to, may dalawa rin pong possible remedies. Yung una po, petition for declaration of nullity of marriage. Alam na po nating lahat 'yon. We will discuss this remedy later 'no. 'Pag nasa psychological incapacity na tayo, mas matatakal natin siya ng, matagal 'no. Yung another is petition for correction of entry. Puwede po sa dalawang scenarios na 'to. Tandaan po natin na sa general rule, hindi po pupuwede ang correction of entry para makapagpa-dissolve ng marriage. Kasi po sabi nga ng family code, ang remedy mo diyan either nullity of declaration of nullity of marriage or annulment of marriage. Article 45 yung annulment of marriage. Wala pong correction of entry. Pero ito po exceptions. Kapag po private act of signing at saka identity theft, pwede pong mag-correction of entry. Ano po ang dahilan? Bakit po? Kasi nga walang semblance of marriage. Pag may semblance of marriage, sabihin natin, virtual marriage. Ayan. Kaya ko pala nilagay dito kanina, balik natin. In case of virtual marriage, in order to dissolve, yun pala, mas magandang intindihin. In order to dissolve, no, a marriage, no, that was solemnized, no, through a video conferencing, through a video conferencing platform or virtually, di ba? A petition for declaration of nullity of marriage is necessary. Yun, is necessary. Declaration of nullity of marriage is necessary. Okay? Meanwhile, dito po sa pangalawa, no, dito sa private act of signing at saka sa identity theft, petition for correction of entry is sufficient kasi nga walang semblance of marriage at all. Kasi kung nag-virtual marriage tayo, may semblance of marriage pa din, no? Meron pa ring semblance of marriage. Okay, so yun, na-explain ko ng mabuti, no? Authority of solemnizing officer. So nakalagay naman na diyan sa family code kung sino po ang mga persons, who are the persons authorized to solemnize a marriage. So alam natin, incumbent member of judiciary. So nakalagay diyan within the court's jurisdiction. So tandaan natin, 'di pala, bar exam question ko 'no, nag-solemnize ng marriage ang isang Supreme Court justice inside the Catholic Church. Valid po ba yun o hindi? Valid yun. Wala ding irregularity, 'no? Why? Kasi ang jurisdiction po ng Supreme Court Justice throughout the whole Philippines, kahit na nasa Roman Catholic Church pa siya. He is authorized to solemnize marriage in that church. Kung nasa Philippines yung church, no? So ngayon, sabihin natin, 'di ba natakal ko earlier, paano 'pag ang pare, dinala siya outside of his, yung sa kanyang church 'no, dinala sa nag-beach wedding sila, sabihin natin. 'Di ba sabi ko nga sa inyo valid pa yung marriage pero may irregularity. Kasi ang pare dapat sa loob lang ng church nagkakasal. So 'pag nagkasal siya outside ng kanyang church, valid pa yung marriage pero irregularity. So dahil may irregularity, may irregularity, nalito ko, may irregularity sa formal requisites, meron pong administrative liability yung pare. So same thing po sa judges. Ang judges sabihin natin, kung RTC judge of sabihin natin, Quezon City, 'di ba? Ang jurisdiction lang niya talaga QC. Okay, paano 'pag si judge nagpunta ng, Manila, dun nag-solemnize ng marriage, sabihin natin sa Manila Hotel. Valid pa rin po yung marriage, pero may irregularity ulit kasi nga, lumabas siya ng ano niya, eh, 'di ba, lumabas siya ng kanyang jurisdiction. So, magkakaroon po ng liability, 'di ba? Puwedeng administrative liability, ano, disciplinary case 'yan, 'di ba? Disciplinary case 'yan, puwedeng gross ignorance of the law. So, 'di natin alam kung ano magiging findings ng Supreme Court. Ano magiging ruling ng Supreme Court with respect to this disciplinary case. Pero 'yun, disciplinary case 'yan. Pero valid po yung marriage, 'yun lang ang gusto kong sabihin. Okay, next. Priest, minister, imam. Okey, natakal na natin 'to. Okay, next tayo. Ship captain and airplane chief, military commander of unit 'no. Eto pong dalawa na 'to, maraming nalilito dito. Tandaan niyo po sa ship captain, airplane chief, saka military commander of unit, ang, dalawa po ang kailangan nating tingnan diyan. Yung authority nung ship captain, nung airplane chief, nung military commander to solemnize marriage at saka yung exception to the marriage license requirement. Mas important po yung pangalawa, yung exception to the marriage
license requirement. Mas important po yan 'pag nakita niyo sa example compared sa authority of the solemnizing officer. Sabihin natin, gawan natin ng example. Eto example 'to sa akin nung prof ko nung 4th year, Civil Law 1. Sabihin natin, may isang artista, sikat siyang artista, naka-military tracksuit siya. So, kasi nasa shooting, sabihin natin action film, ayan. Ngayon, nung pauwi siya galing sa set, naka-military tracksuit pa din siya, okey? Nakita niya may naghihingalong mag-jowa. Oh, sabi niya, "General," kasi general yung ano, eh, general yung outfit niya nung actor. "General, ikasal mo kami bago kami mamatay," sabi nung mag-jowa na nakita nung general sa tabi. Siyempre naawa yung actor, kinasal niya, okey. Ang tanong, is there a valid marriage between the persons between the parties who were in articulo mortis or who were in the verge of dying? Oh, alam niyo sa authority of the solemnizing officer, 'di ba, 'to review na lang naman 'to, 'di ba? 'Di ba meron nakalagay diyan, unless, 'di ba, either or both parties believed in good faith that the solemnizing officer had the authority to solemnize the marriage. Alam niyo 'yan, 'di ba? Ang isa po sa mga grounds bakit void ang marriage is, walang authority yung solemnizing officer to solemnize the marriage. Ang exception diyan is if either or both parties believed in good faith that this person had the authority to do so, to solemnize the marriage. So in this case, attorney, hindi ba? Eh, may good faith yung ano, eh, yung mamamatay, nakita nila may naglalakad na parang naka-general na outfit, 'di ba? Naka-military tracksuit na general, aba, baka valid yung marriage. Kasi good faith, 'di ba? Ang tanong, valid o void yung marriage? Void po yun. Tama nga naman may good faith, walang problema ron. Pero ang missing po diyan, yung marriage license requirement, okey? Ano ba yung sa marriage license requirement? Punta muna tayo dun, sige. Tinakil ko na ngayon, ayan, eto na tayo sa next. 'Pag marriage, solemnized by a military commander, ito po yung mga requisites. Unang-una, marriage in articulo mortis. So either or both parties were on the verge of dying. Tingnan niyo 'to, ha, between persons within the zone of military operation. Yung bang namatay na yun nasa military operation ba sila? Wala. Nasa zone sila ng shooting. 'Di ba kasi may pelikula, may pelikulang iso-shoot, pero wala sila sa zone of military operation, 'di ba? Tapos yung nag-solemnize yung marriage nila, hindi po commissioned officer kasi nga actor. So that means void po yung marriage not because of lack of authority of the solemnizing officer, but because of lack of marriage license. Nalito yung maraming nalito diyan. Kasi tandaan niyo sa military commander na 'to, two parts ang kailangan niyong tignan. Uulitin ko, two parts. Hindi lang yung authority nila to solemnize, but also the presence or absence of a marriage license. Mas important yung pangalawa, kasi mas strict yun. Kasi yung una, medyo lenient, 'di ba? Dahil pagka nga may good faith, example, pumasok ka sa courtroom, akala mo judge yung nandun sa harap, nung pala driver nung judge. Nagpakasal kayo dun sa driver. Valid yung marriage niyo, eh, as long as may marriage license kasi nga you believed in good faith that this person who solemnized your marriage was a judge. Nasa courtroom pa kayo, walang problema, 'di ba? Pero in this case po, hmm. Sasabihin ko yung sa ano, dun sa courtroom meron din kayong marriage license, 'di ba? O may marriage license kayo, pumunta kayo dun, driver pala nagkasal sa inyo, hindi pala judge. Eh, in good faith kayo na judge yun, eh. Kasi nakabarong, 'di ba? Naka-polo barong, baka si judge yun. Valid yung marriage. Kasi nga lenient, uulitin ko, flexible, mas lenient yung, sa lack of authority of the solemnizing officer. Kasi 'pag in good faith, either of both parties, 'no, valid yung marriage, despite the lack of authority of the solemnizing officer. Meanwhile, ang marriage license mas mahigpit, which leads us to this point, 'no? Kasi pagka nga ang isang military commander of a unit nagkasal, hindi lang po yung authority niya ang tinatanong natin dito,
pati yung requirement of marriage license. Yung sa requirement of marriage license, mahigpit yan. Walang good faith dyan. It's either you have it or you don't. And if you don't have it, you need to comply with the requisites as provided under this provision, itong hina-highlight ko na to. And if you did not comply with this one, void yung marriage. Not because of lack of authority of the quote-unquote military commander to solemnize the marriage, but because of lack of marriage license. Okay? Sana po maintindihan. Nakita niyo po Sunny breakdown, no? See, ganun po ang style. Two-part, two-tiered test. O, sabihin natin, next question. O, paano pag yung actor, sabihin natin, di ba dumaan siya dun sa pauwi siya galing sa set, nakita niya na, may naghihingalo nga. O, yung naghihingalo na yun, pareho may marriage license, sabihin natin. Valid na yung marriage. Kasi hindi na nila kailangan tingnan kung may exemption to the marriage license requirement kasi kami marriage license. O so pasok na tayo doon, wala nang problema. O ang naging problema natin ngayon, dun sa lack of authority of the solemnizing officer, in good faith. Walang problema ngayon. Diba? Valid yung marriage. See? Ayan, pinaikot-ikot ko na. Sana na-get nyo na yun. Nakailang ikot na tayo doon. Pero I think malinaw ko na-explain. Move tayo sa next, no? O, consul. If the judge solemnize, okay. Ito, note ko lang pala to. Mali, dapat di ko nilagay dito. Dapat nilagay ko sa taas. Dito. Yan, dito ko dapat nilagay. Okay ni consul, pwede na tayo doon. Alam niyo na yan, dapat nakakasal siya sa, sa embassy. Ibang bansa. Pilipinas. Okay na yan. Sige. Ito pala, mas maganda yung pagkaka-breakdown ko pala dito sa judge. No? Dito. Nung ginawa ko tong reviewer na to, na-overtake masyado. Ito lang yan. Yan, delete na yan. Yan lang. It is valid, but the solemnizing officer will be subject to civil, criminal, administrative, admin liability because that is an irregularity. Okay. May kaya pa akong sinabi. Yan lang yun. Okay. Consul, okay. Next time, marriage license, nabanggit ko na rin. Balik tayo ulit, no? By the way, tandaan nyo, no? Pag ikakasal kayo someday, baka iba sa inyo, kasal na, no? Mag-a-apply po kayo ng marriage license. Sabihin natin, taga Maynila kayo pareho. Ikakasal kayo sa Makati. Sabihin natin, kung saan man sa Makati yan. Mag-a-apply kayo ng marriage license sa Manila. Okay? Hindi kayo mag-a-apply sa place where you will be married. Mag-a-apply kayo sa place where you are residing. Okay? So kung taga Maynila kayong pareho, sa Manila kayo mag-a-apply ng marriage license. Kahit na sa Makati o kahit na sa Palawan, sa Cebu, sa Boracay kayo ikakasal. Kahit okay. Kasi ibang bansa, ibang usapan na yun kasi iba na yun eh. Iba na yung loan na yun, no? Sa We will tackle that later on sa Article 26. Sabihin natin sa Philippines, no? Kakasal kayo sa Boracay. Taga Maynila kayo pareho. Mag-apply kayo ng license sa Maynila. Hindi po sa Boracay. Ang gagawin nyo lang sa Boracay, yung mga kung Roman Catholic Church to, no? Kasi I'm Roman Catholic. Doon kayo magme-marriage, parang marriage counseling ba yun? Yung ganun, bago ikasal. Doon nyo gagawin. Pero yung marriage license nyo, kukunin nyo sa Maynila. O attorney, paano pag doon ko kinuha sa Boracay? Valid pa rin yung marriage, but that is an irregularity. Someone will be liable for that. Pwedeng yung civil register. Yung mga tao sa civil register. Ba't kayo nag-issue? Nakalagay doon, hindi naman sila taga dito. Ba't kayo nag-issue? Pwedeng liability yan. Okay? See, nakita niyo po, no? Ganun lang. Ganun lang. Di ba? Madali ang persons, no? In family relations. And ito pong subject na to, itong topic na to, ito po ang pinakamaraming question sa civil law. Pinakamarami. Without fail, every year. Why? Kasi, kasali rito yung persons. So, yung mga civil personality and so on. Tapos, isasali mo pa dyan yung human relations. No? Sabi ko nga medyo tort siya, pero covered siya ng persons and family relations sa syllabus. So, we consider that as persons and family relations. So, dalawang question na. Magtatanong ka pa what validity of marriages? Tatlo na.
Magtatanong ka pa about property regime, apat na. May bagong law ngayon, adoption, 5. Oh, yung pang filiation hindi ko pa nata-tackle. Important din yun, who is a legitimate child and so on. Who is a legitimated child? 6 questions, 5 to 6 every year, 'di ba? Ang property mga 3 po siguro, wills mga gano'n. Sa wills ang gagawin sa inyo pahihirapan kayo diyan, makapag-computing kayo ng estate so baka mga 2 questions. Oh, 5 sa persons, 3 sa property, 2 sa, ah, wills. Oh, 'di ba oblicon, oblicon mga 2. Okey, torts, 1. Tapos spread out na the rest, sales, lease, and so on. Use of pala, property pala, dun pala yun 'no. So kaya nakikita niyo ganun po ang makeup ng exam every year for civil law. Pinakamarami persons 'no, pinakamarami persons. Yeah, ganun ang distribution, may credit and so on. Minsan mas marami yung property, baka 4 questions. Oo, kasi magtatanong lagi ng co-ownership 'yan at saka builder in good faith. Lagi naman 'yun without fail, eh. Lagi 'yun, tinanong din sa taong ko builder in good faith. The next year tinanong din builder in good faith. Laging tinatanong 'no. Anyway, dito tayo sa marriage license. So, marriage in articulum mortis at the point of death. Ano ba sabi ko kanina, on the verge of dying? Sobra naman. At the point of death. Okay. So, it shall remain valid, the marriage shall remain valid even if the ailing party subsequently survives. Kasi sabi lang naman at the point of dying. Hindi naman sinabing dead. Paano may kakasal 'pag dead na yung tao, 'di ba? Wala nang valid marriage nun. Kasi wala ng civil personality, 'di ba? So dahil wala ng civil personality, wala ng capacity to act, 'di ba? Ayun na naman tayo, 'di ba, na i-apply natin yung common sense lang naman 'to 'pag inisip in real life. Ba't nga naman papakasalan, eh, patay na. Pero 'pag ginawa mong legal, napapagtahi-tahi natin lahat. So 'pag namatay na, void na po yung marriage. O ba't po void yung marriage? Kasi wala ng civil personality. Kasi civil personality is extinguished by death. And once there is no civil personality, there is no capacity to act. What is the act that we're talking about here? Marriage. Oh, 'di ba? Special kind of bond, 'di ba? Tahi natin lahat. In this case po, yung context po nito sa marriage in articulo mortis, tandaan nyo, the solemnizing officer must be priest, judge, mayor, and so on. Okay? Kasi nga po, kaya ako sinabi yan, kasi gusto kong i- i-delineate sa isip nyo etong dalawa na to. Kasi nga dito two-part segment, no? Yung solemnizing officer, may question diyan, may question rin sa marriage license. Dito pa sa marriage in articulum mortis na 'to, yung unang article diyan sa exceptions to the marriage license requirement, isa lang ang question diyan, yung exception to the marriage license requirement lang, ang context niyan. Pero yung mga nagkakasal, yung solemnizing officer dapat undisputed na may authority, mayor, judge, pare, rabbi, and so on, pastor, no? You get it. Marriage in remote places, pakibasa na lang po kasi ito, hindi na siya masyadong, applicable nowadays, yung marriage in remote places. Kasi parang wala naman na atang lugar, even if tribe 'no, na remote pa nowadays. Lahat po may cellphone halos. Well, lahat nga may phone. Wala atang walang cellphone nowadays. Mga bata lang ang not because they can't have it 'no, but because we prohibit, 'di ba, na magkaroon ng cellphone ang mga bata. Kahit nga mga bata 'di ba nag-YouTube na. So, ano po ito, itong remote places na 'to, sorry. What I'm just trying to say, napunta tayo sa cellphone, napunta tayo sa cellphone. What I'm just trying to say is wala naman ng lugar ngayon na sa Pilipinas na nahirapan pa tayong, ah, puntahan. Nakalagay kasi diyan, if the residence is located where there is no means of transportation. Kahit po bundok ngayon, gubat, may means of transportation na. So, yun lang naman ang point ko po. You get it? Sa marriage in ship, airline, alam niyo na yan, saka marriage within the zone of military operations. Ito po pala, ito ang mali ko before. Ang pagkakaisip ko, wait, ayun.
ito pa pala yung parang mali ko din before pagkakaintindi. Balik tayo sa authority of solemnizing officer. Nakalagay po dito sa taas 'no, sa authority of solemnizing officer, ship captain and airplane chief. Okay, so wala pong problema sa ship captain, eh, alam naman natin kung sino yung kapitan ng barko, 'di ba? Siya yung big boss diyan sa loob ng barko na 'yan, walang problema. Dito po ako dati ano, nung nag-aaral din ako at saka nagle-lecture na, nagkaroon ako ng tanong sa sarili ko. 'Di ba sa isang plane, 'di ba, sa isang plane trip, dalawa lagi ang piloto, 'di ba? Yung main at saka yung co-pilot. Yung co-pilot normally bata, 'di ba? Siya yung nag-aaral muna 'no, para sa pagpapatakbo ng eroplano. I don't know the specifics kung ano ang trabaho ng, ano talaga ang role ng co-pilot. Pero sabihin natin, 'di ba, nagkaroon ng in articulo mortis, oh, 'di ba, nagkaroon ng marriage in articulo mortis habang lumilipad 'no, lumilipad yung airplane. Puwede po ba 'no, of course may good faith exception naman tayo dito. Sabihin natin do'n muna tayo sa basic. Puwede po ba magkasal yung co-pilot? Meron po bang authority to solemnize a marriage yung co-pilot? Ang sagot ko po diyan, no. Ang sagot ko po diyan, no. Kasi hindi po siya airplane chief. Who is the chief? Eh, di yung main pilot kung ano man ang, designation, kung ano man ang tawag sa kanila, yung basta yung yung number one pilot dun, okey, yung leader talaga ng airplane, okey, trip, siya yung may authority to solemnize marriage. Pero ulitin ko nga, may good faith exception naman. So, kahit yung co-pilot ang magkasal, puwede nating sabihin na okey ano, na valid pa rin with respect to the authority of the solemnizing officer kung yun lang po ang problem, kasi nga good faith yung parties, okey? Yun lang po pala gusto kong i-point out, di ko na nabanggit earlier, 'no? So, ulitin ko, general rule, dapat ang magkakasal lang 'pag nasa isang airplane ride yung main pilot lang, yung boss, 'no? Pero ang exception diyan in case of good faith 'no, nung either of both parties believing na may authority yung co-pilot to solemnize marriage, puwede pa din, exception pa din yun. So, puwede pa ring hindi magkaroon ng problem sa authority of solemnizing officer. Ngayon sa marriage license naman tayo. Marriage in articulo mortis, so dapat, at the point of death din between passengers or crew members 'no, by ship captain, airplane pilot, o while the ship is at sea, plane is in flight, and during ports of call and stopovers, okey? So, puwede pong yung flight attendants o yung mga pasahero ang ikakasal, okey? Attorney, papaano 'pag yung mismong pilot ang gusto magpakasal? Paano gagawin? Eh, di sila kasali. Hala, let's just obey the plain text of the law. Passengers or crew members. No. Well, if you think about it, hindi pala, if you think about it, hindi ba crew din naman ng crew din naman ng pilot, sabihin natin. So, sabihin natin, ayan na, ulitin, ayusin natin, 'no? Passengers, alam naman natin 'yan, tayong mga travelers, okey? Crew members, sino ba? 'Di flight attendants, puwede nating sabihin na crew member din yung pilot, eh. O sabihin natin ang ipapakasal ang at the point of death, yung co-pilot, sabihin natin. Yung co-pilot andun sa plane ride din na yun yung jowa niya, ayan. Sabihin natin yung jowa niya flight attendant, hmm. So ikakasal at the point of death yung co-pilot o sabihin natin at the point of death yung flight attendant, ikakasal na sila. Gusto silang ikasal nung main pilot, valid ba yun? Puwede. Accepted po siya sa marriage license requirement kasi nga marriage between crew members, ayun pala. I reconsidered my position. So, kasali po, 'no? O ngayon papaano 'pag yung main pilot naman, yung, in articulo mortis, o ang girlfriend din niya sabihin natin, flight attendant din. We can say na ano rin, na valid din yung marriage. Kasi una, sabihin natin puwede magkaroon ng good faith. Good faith sila. Either or both are in good faith that the co-pilot kasi nga in articulo mortis na yung main pilot, eh, di yung co-pilot ang magkakasal, ah, they were in good faith na may authority yung co-pilot. Tapos ito pong nasa ano, yung nasa marriage license naman requirement, ang nakalagay diyan hindi naman ano, eh,
Hindi naman airplane chief kung titingnan nyo, airplane pilot. By ship captain or airplane pilot. Pilot lang naman nakalagay. The co-pilot is an airplane pilot. Hindi lang siya yung chief. So with respect to the marriage license requirement, valid din. Valid yung marriage. Exempted sila sa marriage license requirement. Kasi hindi kailangang airplane chief ang magkakasal sa kanila. Just a pilot will do. So co-pilot, okay na. Pero ulitin natin, ang general rule nga, ayan, medyo, di ba, two-part segment ka nga kasi talaga siya. Dito sa taas, doon sa Authority of Solemnizing Officer, airplane chief. At then again, general rule nga lang yan, ulitin ko, exception is pwede ang co-pilot, good faith exception. Okay? Dito sa marriage license, any pilot will do. Pasok tayo sa requisites. Okay? Sana po na-get nyo, no? So, ang gusto ko lang i-point out, two parts yan. Para di kayo maguluhan, i-address nyo, kung ganyan may tatanong sa inyo sa bar, kung papahirapan kayo sa bar na to, kung paano nyo gagawin. One at a time. One at a time. Tingnan nyo muna, dito muna tayo. Deads ba tayo sa lack of authority of the solemnizing officer? Tingnan nyo kung general rule, tingnan nyo exception. Pag pumasok sa general rule, may authority, goods na tayo dyan. Valid na. With respect to that. Okay, pwede maging valid. Okay? Sinasagot pala, pwede maging valid. After nyo tingnan nyo yung second segment. No? Two-part segment. No? So, second segment, tingnan nyo. Dito. Pasok ba sa requisites as provided do sa exceptions to the marriage license requirement? May in articulo mortis ba? Sino ba ikakasal? Passengers or crew members? Basta pag isipin nyo na lang, lahat ng nasa loob ng airplane na yun, pwede. Ganun lang kasimple. Basta lahat ng nasa loob doon, pwede. Walang problema. Okay? Sino man doon. Tapos, ang nakalagay po doon, pilot lang. So, basta pilot ang magkakasal, hindi flight attendant, hindi yung boss ng mga flight attendant. Okay? Pilot, okay yan. Tapos, kailan daw sila ikakasal? While the plane is in flight and during stopovers. Pagkakalanding, hindi pa nakakababa, magkasal, pwede. Valid yan. Second, di ba ka-valid yung marriage kasi pasok sila doon sa dalawang segment. Valid dito, kasabihin natin, good faith exception. Pasok din sa pangalawa kasi exception sila sa marriage license requirement. Kung may marriage license naman, di na kailangan tingnan to exception na to. Walang problema. Doon lang kayo titingin sa lack of authority of the solemnizing officer. See? That's how it works. Okay na tayo sa military operation na takil na kanina. No? Marriage among Muslims, ethnic, cultural communities. Tandaan nyo po ito. Ito, pinaka-important yung provided na yan. Provided that they are solemnized in accordance with their rights, customs, practices. Pag po kinasal ang Muslim, no? O kinasal ang isang katutubo ni judge o ni mayor, family code yan. So pag wala silang marriage license, void yung marriage na yon. Kasi the marriage was solemnized in accordance with the family code. And the family code requires the issuance of a marriage license before the solemnization of marriage. And without that marriage license, that marriage is void. Pero pag kinasal sila, in accordance with their practices ng katutubo na yun. No? Of course, hindi naman ako member ng ethnic cultural community, so I wouldn't know. Pero pag in accordance with their practices, valid yung marriage even without a marriage license. Ngayon, with respect to marriage of Muslims, hindi naman covered sa bar. Sa Code of Muslim Personal Laws na to, so iba yun. No? Hindi ko I read that, no? Nakabasa ko siya before, pero nawala na sa isip ko kasi hindi naman siya kasali normally sa bar, no? Sa bar, sa syllabus. So, yun. I hope you get the point. No? So, pag kinasal sila ni Mayor, patay tayo dyan, family code dyan. Kasal sila dapat in accordance with to the rights. With the rights. No? Customs, practices. Okay. Ito ang pinaka-important sa exemption to the marriage license requirement. Marriage license requirement. Etong pang-last na to. Save the best for last. Unang tanong. Sabihin natin, gusto ko yung mga example. Sabihin natin, nag-live-in silang dalawa
17 years old sila. Sakto, kaba-birthday nila, umalis na sila ng kani-kanyang bahay nila. Boyfriend, girlfriend, nag-live-in na sila. Okay, sabihin natin marami silang pera, kasi ano sila, child stars. So, actor and actress sila. 17, nagsarili na. Nagpakasal sila, 21 years old sila. Bakit po 21? Ano po significance ng 21 years of age? Pag kasi umabot ng 21 years of age ang ikakasal, hindi na po nila kailangan ng parental consent for their marriage. Kasi tandaan niyo po kapag ang 20-year-old, parehong 20 anyos, nagpakasal sila without parental consent, the status of the marriage is voidable. Pero pag nag-21 na sila, hindi na kailangan ng parental consent. Okay? Valid yan. Tutol man o hindi yung mga magulang nila. O, pinaabot nila ng 21, nag-21, kasal na, nagpakasal. Hindi sila ngayon nagkaroon ng marriage license. Kasal na kasal eh. Di ba? Atat na atat sila. Walang marriage license. Question, is the marriage valid or void? Ang sagot ko dyan, the marriage is void for lack of marriage license. Kasi po hindi sila pasok sa exemption to the marriage license requirement. Bakit po hindi pasok? Nakalagay po dito, they must live together as husband and wife for at least 5 years without any legal impediment to marry each other. Ang ibig po sabihin nito, there must be no legal impediment throughout the 5 years of cohabitation. In this case po, 17, 18, 19, 20, 21. Ang galing, di ba? 5th year nila, 21. 17 sila nag-start. Yung 17 na yun, may legal impediment sila. So, ang bilang po dapat, magsisimula lang nung pareho sila naging 18 na. 17 tayo nagbilang ngayon. Tatanggalin mo itong isa ngayon. So, 4 na taon lang talaga silang nag-cohabit as live-in partners. 4 na taon lang. Yung una pong taon, hindi counted. So, 4 years lang, hindi sila pasok sa exemption. Dahil hindi sila pasok, they should have secured a marriage license. Since they failed to do so, their marriage is void because of this. Okay? Sana po nakita nyo, pasok na pasok, di ba? Naipasok ko pa kung bakit sila 21 kinasal. Kasi wala ng parental consent. Pero 17, di counted yun. 18, 19, 20, 21 lang. O, ano po ang remedy nila? Dalawa. Una, mag-secure sila ng marriage license. Ayusin nila yung papel nila. O, pag nag-21 sila, o, mag-secure sila ng marriage license. O, valid talaga yung marriage nila. Walang makakapigil sa kanila ro. Diba? Kasi pag may marriage license, hindi na po siya papasok sa exemption to the marriage license requirement. So, kalimutan natin yung pagbilang ng 5 years na to. So, parental consent, di rin naman nila kailangan at 21 na sila. Okay? Okay. Next question, next illustration. Sabihin natin, may mag-asawa si A sa si B, naghiwalay sila. Walay na, matagal. Matagal na silang hiwalay. For 30 years, may kanya-kanya na silang pamilya. Pero kasal sila ha. May kanya-kanya na silang pamilya. Nagkaroon na yung lalaki ng anak sa ibang babae, na naging quote-unquote, no? Asawa rin niya, quote-unquote. Tapos yung babae nagkaroon din ng ganun. May kanya-kanya na silang pamilya. Ah, pero sila pa rin yung kasal. Sabihin natin, year 2020, namatay yung lalaki. Namatay yung husband, the legal husband. 1 month after nung pagkamatay niya, nagpakasal yung legal wife niya, yung ex-wife niya, at saka yung kinakasama nun. Kasi matagal na nga, 30 years. Hindi sila nag-secure ng marriage license. Ito ang bago. Yung wife, yung legal wife, at saka yung boyfriend niya, yung live-in partner niya. Hindi sila nag-secure ng marriage license. Is the subsequent marriage void or valid? Void po. Why? Kasi yung pong 30-year cohabitation ng legal wife at saka ng boyfriend niya, wala pong bilang yun. With respect to this, exception to the marriage license requirement, wala pong bilang. 0. Start lang yung bilang nung namatay yung legal husband.
Eh, 1 month pa lang ang bilang nun, eh. So, dapat nag-secure sila ng marriage license at saka sila nagpakasal. Now their marriage is valid. Pero dahil hindi nila ginawa yun, nagpakasalan sila without a marriage license, void po yung subsequent marriage. Okay? Ganun lang. Basta tandaan nyo, yung 5-year period, there must be no legal impediment throughout the 5 years of cohabitation. Okay? Pag mayroon pong legal impediment, no count. No count. Okay? Also, ito pala hindi ko rin nababanggit 'to sa mga dati kong lectures. Ito pong 5-year period na 'to, hindi ito aggregate. Okey, hindi puwede, 2 taon nagkaroon ng legal impediment, 3 taon puwede na, hindi gano'n, 'di ba? 2 years nagkaroon ng gap year na legal impediment tapos 3 taon nag-live-in sila ulit. Hindi mo puwedeng i-aggregate 'yun. Sabihin natin on and off relationship sila, nag-live-in ng 2 taon, nag-break, oh, nagkaroon ng asawa, namatay yung asawa, nag-live-in sila ulit, 3 taon sila nag-live-in ng pangalawang time. Hindi nila puwedeng pagsamahin yung una nilang 2 taon na pagkasama at saka yung last 3 years nilang pagkasama tapos exempted na sila sa marriage license. Hindi po puwede, okey? 'Pag nagkaroon ng legal impediment, back to zero, bilang ka ulit ng 5 taon. 'Pag nagkaroon ng legal impediment, nawala yung legal impediment, bilang ka ulit, year 1 to year 5 ka ulit. Okay, 2 years, nagkaroon ng legal impediment kasi nagkaroon ng asawa, nawala yung asawa, nag-live-in sila ulit 'no. Basically nag-rekindle sila ng kanilang romance 'no. Nag-rekindle sila nagkabalikan sila after all these years sabihin natin. Back to zero 'yun. Hindi nila puwedeng i-include yung previous nilang, live-in relationship, okey? So attorney, paano po 'pag ganito? Kapag marriage license requirement, ano po ang gagawin? Affidavit of cohabitation lang 'yan. So, magpapanotaryo lang tayo, okey? Notarization lang 'yun. Napanotaryo mo lang, affidavit of cohabitation that we have been living together for 5 years as husband and wife and so on and so forth. Okey, so ano 'yan, tanong natin sa mga bar takers, acknowledgement o jurat lang? Hurat, jurat, whatever is the correct pronunciation, jurat lang kasi affidavit, eh. Okey, acknowledgement for deed, sige. Anyway, you get the point. Okay, so ayan, iba tayong mga cases here, no? Municipal trial court judges cannot notarize affidavits of cohabitation of parties whose marriage they will solemnize. Hindi pwede. So magpupunta talaga tayo sa tamang notary public diyan, yung alam nating notary public, no? Mga nasa gilid. Okay, mga law offices, sa gano'n. Okay. The 5-year period should be computed on the basis of a cohabitation as husband and wife. Ito nga, where the only missing factor is the union. Okay? Yung kanilang contract of marriage. Throughout the 5-year period, they must have no legal impediment. Okay? Ito pa isa, there must be continuity, it is unbroken. Yung sinasabi ko sa inyo. No? Tinakal ko na lang previously. Saka na lang natin ibaba lahat ng mga, itake lahat ng documents ngayon. Tapos pag sinabi mong exclusivity, dapat walang third party involved. Okay, at any time, 'no? So, isa lang ang ka-live-in ni Guy, hindi dalawa. Hindi sila naglilipat ng condo. Sa isang condo ngayon, sa next condo naman sa next time, hindi gano'n. Dapat isa lang talaga, okay? And continuous dapat. 'Pag nagkaroon ng break, back to zero, okay? Ayan. What if the continuity was broken? Then the counting of the 5-year cohabitation period goes back to zero, okay? It does not it is not allowed na mag-aggregate. 'Pag sinabi mo kasi aggregate, pagtatagpi-tagpiin mo lahat ng periods. O 2 taon nga nung una, 3 taon ngayon, pagpa-plusin natin, hindi puwede yun, okey? So ngayon, attorney, ito madalas ginagawa kapag nag-aapura na. Bakit po nag-aapurang magpakasal? Nagkabuntisan sabihin natin. 'Di ba medyo tabu, 'di ba? Nagkabuntisan, 'di na nga gano'n katabu ngayon, eh, lalo na nung araw, 'di ba? Kapapasa ng family code, sabihin natin noong 1990s, 'no? Oh, nabuntis, madali ang pakasalan 'di ba? Para 'pag nag-ano, nag-picture taking sa kasal, hindi pa malaki yung tiyan nung, wife, 'di ba? Nagmamadali sila, ang marriage license, it takes time, 'di ba? Magpa-publication pa and so on, hindi na nila maintay.
O, attorney, gano'n. O, wala palang attorney. Sabihin natin yung mga pamilya, yung mga magulang, sige, gumawa na lang tayo ng affidavit of cohabitation para di na natin isipin yung marriage license na yan. Ginawa nila yun. Nagkabuntisan lang, never namang nag-cohabit as husband and wife, magjowa lang. O pinalsify nila yung affidavit. Nakatira na sila as husband and wife for 5 years, sabihin natin gano'n. Nakalagay dun sa affidavit. O, nagpakasal sila. Anong status ng marriage? Void. For lack of marriage license. Okay. Tapos may criminal liability pa sila, di ba? Falsification 'yan eh, di ba? Of a public document. Okay tayo. Ganito, basahin niyo na lang 'tong example ko na 'to. So, effects of defect in marriage license. If the marriage was celebrated without a marriage license, the marriage is void. Effects dapat hindi defects. Effects of absence or defect of a marriage license. Hindi dapat in. If the marriage was celebrated without, the marriage is void, subject to exceptions. If the marriage was celebrated with a fake marriage license, the marriage is void. Kasi pag fake, iba yung fake. Iba yung fake, iba yung mali yung nakasulat sa marriage license. Marriage license. Pag sinabi mo kasing fake, wala talagang marriage license at all. Pero pag sinabi mo na meron kang kasinungalingang sinulat sa marriage license, meron talagang marriage license. May valid marriage license. It's just that nag-falsify ka ng information. That's a different ball game. So yun yung sa pangatlo. If there was an irregularity, ayoko nung may mere. If there was an irregularity in the issuance of the marriage license, sabihin natin, pineki nila address nila. Sabihin natin, hindi naman sila taga doon. Merong marriage license. Meron lang, hindi dapat defect. Regularity. Ang dami kong mali dito, irregularity. Ayan. Effect of absence of or irregularity in. Ayan. Ayan. So, like yun, pineki nila yung information sa loob ng marriage license, na nakasulat dyan, valid yung marriage license. Meron lang kasinungalingang sinulat. May falsity. But the marriage license is not fake. Pangatlong senaryo tayo, the validity of marriage shall not be affected, but nagkakaroon ng liability. So yung nameke, di ba, ng address and so on, criminal liability yan, di ba, falsification. Okay. We get the point. No? Ayan. As another example, in Alcantara, the petitioner contended that the marriage is void because the parties procured a marriage license in Carmona without being a resident therein. The court stated that it is a mere irregularity which will not affect the validity of the marriage, pero may criminal liability. Okay? Sige. Okay na to. Marriage ceremony. Ito po, paano kapag walang witnesses? Natakal ko na to. Irregularity lang din po yun. Okay, irregularity lang siya. Hindi siya absence. Kasi po, kung makikita nyo, mahaba yan, di ba? Sa formal requisite, mahaba yung marriage ceremony na yan, di ba? O pag wala yung witnesses, may marriage ceremony pa rin. That is just an irregularity. Di ba? Sana pa naintindihan natin. Di ba? May ceremony naman talaga. Ang masama, walang ceremony at all. May ceremony naman. Wala nga lang, secret yung marriage. No? Walang witness. Walang problema. Witnesses. Walang problema. Irregularity, but the marriage is valid. Okay? Sige. Ito na tayo. Marriages solemnized abroad. Ito na po yung Article 26, Paragraph 1 of the Family Code.